Napapanahon ang ating topic dahil ngayon ay buwan ng mga puso. At bigla, ang synchronicity at download tungkol dito ay dumating sa akin ngayon. Nakaka-amaze lang talaga na ang perfect timing ay dumadating kapag ito ay kailangan at angkop sa sitwasyon at kaganapan. Ang ating mundo ngayon ay nagkakaroon ng klarong pagkakahati sa direksyon na ating pinupuntahan. Ito ay nagkakaroon ng split road at bawat individual ay naguguluhan kung saan tutungo. Sa daan patungo sa mundo na nakadepende sa lohikal at rasyonal na pag-iisip o sa daan patungo sa mundo na nagpapahintulot sa atin na sundin ang tawag ng puso. Kahit hindi natin alam kung ano ang nasa kabila nito. Saan ka ba patungo, kaibigan? Sa logical brain o creative brain? Ano ba ang mas ginagamit mo? Ang iyong mind o ang iyong heart? Mahirap at masakit ang mga hamon. Malaki ang sakripisyo upang maabot ang ating bawat layunin sa buhay. Ngunit anuman ang binibigay sa ating karanasan, ito ay nakakapagpatibay sa ating kalooban upang magpatuloy pa sa daan kung saan tayo talaga patungo. The mind, the heart, the soul. Ang triketra sa ating lahat. The three phases of life. The triple God or the triple goddess. The creation sign. Ano ba talaga ang malalim na kahulugan nito sa ating buhay? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. The mind. Ito ang napakahalagang tool sa atin dito sa mundo upang maging morally aligned, maging lohikal at makabuo ng critical thinking. Ito ang pangunahing ginagamit natin to reason and to speak our minds out. Dito nagmumula kung paano tayong makakabuo ng strategies at structure sa pagpapalago ng ating buhay, physically, individually, and as a whole. Ito ang nagpapatakbo sa sosyedad at sa sistema ng buong mundo. Ang isipan ang nagkokontrol sa atin upang kumilos na nakabase sa dikta ng sistema sa material na mundo. Dito tayo nakatuon at ito ang ating sinasandalan para sa ating seguridad at pangangailangan sa mundo. Kung hindi gagana ng maayos ang ating isipan, hindi tayo makakasunod sa pagtakbo ng mundo. Kaya ito ay mahalaga sa ating lahat. Sa isang maling pag-iisip, maaari tayong humantong sa miserable, masaklap at masakit na karanasan na hindi natin gustong mangyari sa ating buhay. The mind is the player of our ego. The heart. As we all know, kung nababanggit ang puso, pumapasok sa ating lahat, ito ay tungkol sa pag-ibig, pagmamahal para sa kapwa at sa sarili. Yes, totoo naman to, pero mas may malalim pang kahulugan ang puso. It transcends love. Ang tunay na kahulugan ng heart ay mas higit pa sa pagkakaalam nyo. Ito ang sentro ng ating pagkatao. Ito ang bumubuo sa heart chakra, ang malawak na enerhiya na dumadaloy sa ating lahat. Ito ay hindi lang emosyon o nararamdaman. Ang heart ay pulse, rhythm, ang vibration ng universe. Ito ang harmony, ang balance, ang pagiging alinyado sa ating divine source. Kaya nga naririnig natin palagi,
Together, we beat as one. Ito ang pagkakaugnay-ugnay nating lahat. Ang interconnectedness ng lahat ng bagay dito sa mundo at sa buong universe. Kaya, ang puso ay mahalaga. Physically, tumitibok ito sa atin hanggang tayo ay nabubuhay. Dahil ito ang core essence ng bawat tao. As we go out of our body, our heart continues. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, lahat tayo ay may likas na puso. Dahil tayo ay nagmula sa iisang tibok. Ang tibok ng ating pinagmulan. Ang infinite divine source. Maaari nating gamitin ang ating puso sa tamang paraan. At maaari din natin itong gamitin sa maling paraan. Ang puso ay neutral. Walang tama o mali. Kung hindi natin ito balansing magagamit o wala sa sentro, maaari itong makapagdulot ng destruction sa outside world o our inside world. Kung ito naman ay nasa heart center, ito ay makakapagdulot ng harmony and development sa ating outside at inner world. Heart is the core of our existence. We feel, we love, we express ourselves. Ito ang nagbibigay palagi sa atin ng reminder how we live, how we navigate on our individual paths in life. It is in our hearts we see the truth of where we really are and show us the true meaning of life in this world. Ngunit, ito din ay hindi masyadong concern at priority ng tipikal na mundo. Dahil ang sumusunod sa heart ay kadalasang hindi well accepted sa society. Kadalasan nabibilang ito sa mga misunderstood, eccentric, and weird people. Dahil sa mundo natin, ang mga hindi naka-align sa sistema ay nabibilang sa outcast. Kapag masyado kang mabait, ikaw ay nasasamantala. Kaya sa ating mundo ngayon, madami ang patuloy na nag-iisip para sa pansariling survival. Walang nagsasakripisyo para sa welfare ng mas nakakarami. Nawawala na ang ritmo, nawawala ang tunay na pulso ng pagkakaisa. Ang harmony, ang balance ng heart. The soul. Paano nating maa-achieve ang oneness, ang harmony, ang heart of the universe? Ika nga, we don't have a soul. We are the soul inside a temporary body. We will all come and go. We came from one source and we will all come back again to our source. Yan ay alam nating lahat. Ang dahilan kung bakit tayo naririto ay para matutunan ang mahahalagang bagay para sa paglago ng ating kanya-kanyang kaluluwa. Sa pamamagitan ng paglago ng isang kaluluwa, ang ating source ay nag-e-expand. Ang ating kaluluwa ay lumilikha ng panibagong mga aspeto ng ating pagiging o being. At ito ay nagpapatuloy ng evolusyon. Kaya sa lifetime natin ngayon, ang isang mahalagang bagay na dapat nating matutunan at mahanap ay ang ating tunay na purpose, ang ating tunay na sarili. Ang goal, mahanap ang heart, mahanap ang balance, ang center para sa kapakinabangan ng buong mundo, ng universe. Ang ating soul ang susi upang makapunta sa center of the heart. Ito ang mag-uugnay sa ating mind and heart upang makuha ang tunay na harmony, our true and authentic love. Kinakailangan nating ma-heal at malunasan ang lahat ng aspeto ng ating pagkatao, ang mental, emotional, physical, at spiritual, at sa pamamagitan ng ating pag-recognize, pag-accept, pag-surrender, at pagpapatawad sa ating sarili na dulot ng pain, suffering, traumas ng nakaraan, at ang ating mga shadow. Matututunan nating maayos ang ating well-being, makita ang ating puso at makabalik sa alignment ng source.
kalakip ng healing natin, mas magagamit na natin in balance ang mind and heart upang makalikha ng harmony sa ating inner and outer world. Kapag nahanap na natin ang heart at ito ay nai-align natin sa ating buhay, magiging mas empathetic, compassionate, peaceful, passionate, and joyful ang ating buhay. Mafi-filter na natin ang attachments sa physical world, sa mga relasyon at ego na lumilikha sa atin ng fear, limiting beliefs, manipulation, pain and suffering na nagdadala sa atin sa kadiliman, sa discomfort at misery. Ngayon, nagkaka-idea na siguro kayo kung ano ang tunay na kahulugan ng heart. It is a love within, a profound feeling, thinking, loving, and expressing all in one. May the heart of flame be with you all, mga minamahal kong ka-MB. Happy Hearts Day to all of you. Peace, love, and light. Thanks for watching.